Hello po, Nay. Ayan. Itatanong ko lang po sa inyo ito, no? Ito po kasapit talaga ngayon na talagang grabe itong issue nga ng flood control. Ano po opinion niyo dito, Nay? Na dito po sa flood control na kung saan po piniimbestigan po ng Pangulo itong mga involvement po dito sa mga flood control na talagang grabe yung mga anomalya na na-discover po, may mga ghost project po na flood control po, billion-billion po, billion-billion yung mga ah, budget po dito. Katulad po nito sa Davao po, 51 billion po ang natanggap po ni Pulong dito sa loob lamang po ng 3 taon. Yung 51 billion na yan na magpasanggang ngayon, iba pa rin po sa Davao. Katulad din po dyan, sa Bulacan din po, ganun din po. Billion-billion din po, pero ganun pa rin, binaba pa rin po, pati ang sa NCR. Ano po opinion niyo po dito? Tulad po dito sa Davao din na pagkalaki-laki rin po, 51 billion. Ano po opinion niyo dito? Dapat po ba maimbestigan din po itong mga to? Dapat po ba si Marcoleta at saka itong si Senate President na Jess Cordero, imbestigan nila, unahin nila imbestigan itong mga malaking budget na to na ginastos sa flood control? Dapat talaga na imbestagahan, hindi lang sa Davao, lahat, walang palalampasin na kahit sino para po malaman natin kung ano at saan napunta yung project na yan sa flood control na yan. Kaya dapat maimbestigahan lahat sila, dapat lang po na maimbestigahan at alam po ni PBBM kung ano ang dapat gawin diyan. Kaya nananawagan po ako sa ating presidente na dapat po maimbestigahan lahat-lahat, hindi lang po yung flood control na project, pati po kagaya ngayon po yung nangyayari din po sa mga senior. Maraming pong senior na hindi nakakatanggap ng buwanan na 1,000, wala po silang natatanggap, wala po kaming natatanggap. Kaya dapat po aksyonan din po yan ng ating Pangulo dahil marami pong nangyayaring mga kurakot sa mga opisyal o hindi natin alam kung sino ang nangungurakot, pati yung mga kawawang mga senior, kinukurakot nila, pati yung mga dapat na ibigay ni Presidente na pera para sa mga senior, hindi po nakakarating. Kaya dapat po hindi lang po flood control project, lahat po imbestigahan po yan. Yun lang po. Pero last na lang po tunay, sa tagal-tagal po ng panahon, ang dami pong dumaan na presidente at itong flood control na to ay never pong sinilit po ng sino man ng mga nakaraang presidente. Hindi po ba kayo nagtatangan, nagulat po ba kayo na itong presidente ngayon natin ay sa tagal-tagal po ng mga ganitong issue ng mga corruption, for the first time na po nangyari na ang Pangulo nilalabanan niya ang corruption ngayon dito sa flood control na to na never na nangyari ng mga unang panahon sa mga dati naging umupong presidente. Ang Pangulo kasi natin, kaya niya po sinisiwalat lahat at tinitignan yung mga kurakot na mga sa gobyerno, ay gusto niya pong ilantad po lahat ang mga nangyayari sa natin. Kaya nagtataka po ang taong bayan, talaga pong nagtataka po sila. Kasi bakit ngayon lang po lumabas nung naging presidente na si Marcos? Kasi yung mga dating mga presidente, wala pong lumalabas na ganyan. Kasi siguro po, hindi naman po kami sa nagdududa o siguro po, yung mga nilalabas nilang pera ay talagang may nangyayari pong anomalya dyan. Kaya hindi po nakakarating, hindi po nagagawa yung mga tulay dahil marami pong talagang anomalya na nangyayari yan. Kaya dapat imbestigahan po lahat ng presidente po natin yan. Maraming salamat po, Nay. Salamat din. Thank you po.